Hello to everyone. Maybe at this time you're enjoying your lunch with some members of your family and talking to a lot of things, especially yung mga political events and news that are happening in our country today. It is nice to talk about political issues. Some are very controversial, at ang iba nakakatawa, then some uh, really needs reactions from a lot of people. At here sa channel na to, Justin Talk News PH, we usually discuss these things, political events and news that are happening in our country today. And if you're at the dinner table, it is nice to share this conversation with your friends and members of your family during this time. At before anything else, Justin Talk News Speech would like to request that hoping that you will heed our request by subscribing and pressing the like button and try to follow and share it to your friends so that your friends will have some information on what we're going to talk here in this channel. This is Justin Talk News Page. That's the 40 that we usually talk about mga political news and events. And for this afternoon, we will be discussing itong napaka-hot na topic. Not only na hot ang climate natin ngayon dito sa Pilipinas, at the same time napaka-hot din yung mga events at news na nangyari the previous days and up to this day. As you will all know, nagkaroon na ng final hearing yung Quadcom Committee headed by Congressman Barbers of Surigao. At ang kanilang recommendation is to file charges on President Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, General Albayalde, then General Debulcinas, merong mga ibang colonels like Colonel Garma. I don't know what happened. Akala ko kakampi na nila si Garma. Then they were charging him with murder. Then meron ding Tuting Espino. They're charging them with violation ng ano yung tawag ng humanity, against humanity, crime against humanity, and their implementation of the Tukang and double barrel, operation double barrel ni Senator Bato. So yun ang mga cases na isasampa nila against yung what I have just mentioned. Sabi nila, of course, they will recommend it to the DOJ, which in open hands, talagang gusto rin nila yung mga cases na yan. At siguro, they will have to make a very delicate scrutiny on the evidences na matatanggap nila galing sa Quadcom. Sabi nila na these are facts daw. So these are solid evidences dahil facts na eh. They decided it to be facts. So they should be prepared to make a good presentation para mapahayag nila ang katotohanan doon sa mga accusations, because this is a different ball game. Nasa court of law na tayo, nasa court of real justice na. But of course, sa Department of Justice, who will be preparing the cases, the evidences against this PRD and mga kasama ni PRD, they should be careful in preparing the evidences. Baka naman if it will go to the higher courts or maybe in the lower courts, all of these cases will be dismissed. Dahil sa totoo lang, yung Quadcom hearings, kung titingnan ng mga
magagaling na lawyers, talagang napakahirap na i-prove ang kanyang truthfulness. Napakahirap na gagawing mga evidences yung mga ah, mga sinasabi ng mga witnesses na who have tainted reputation, because most of them are criminals. They are in the drug business, and some of them like Jimmy Goban, I think he's in jail right now for cases of drug dealing. So paano mo magiging reliable witness yan kung ganyan ang ipipresenta mo? Then Asierto is in hiding. Paano mo magkaroon ng magandang witness kung ganyan ang status ng witness mo? Yung mga sabi nila na tumatanggap daw ng pera, anong ebidensya nyo na talagang si President Duterte tumanggap ng pera? Was there anybody na nagbigay sa kanya ng pera? Na galing daw sa drug dealings, sa mga drug lords. Then kahit na yung sina Congressman Pulong and Mans Carpio, napakahirap i-prove yan dahil not even once nag-meet sina Jimmy Goban at si Congressman Pulong and Mans Carpio. Paano masabi na involved sila? Was there any incident na nandoon ka during that time na ikaw ang nag-aabot ng drug money sa kanila? Wala. So, it is very unbelievable accusation sa kanila. Purely, para sa akin, pure propaganda para i-oppress, i-prevent si President Duterte from doing his rhetoric na regarding sa mga inefficiencies ng government na to, and kanyang mga totoong mga sinasabi regarding sa performance ng government na to. Ang mga corruption na minimension niya, and even yung mga tirades niya sa military, that until now, the military, I don't know if hanggang ngayon, since na they have realized or have made an introspection sa kanilang position with regards to the status of our country right now, because there's a lot of generals who have been voicing out their disenchantment with the government, and kahit na sabihin natin na most of them are not holding positions in the government because they are retired, but still they have mga kasama, mga mista dyan sa loob ng government na to sa AFP. So, ang isang tanong, which is the topic na I have to talk about, kapag there is a formal filing, no, sa isang court, no, shall we say Santo, Pasig or Quezon City, that will, I think it's Quezon City, this case will be filed against those who were accused, as what I mentioned the earlier part of this discussion. Hindi kaya mangyayari yung nangyari nung last year or early this year, na si President Duterte was accused by Franz Castro dyan sa Quezon City ng grave threats yata, ganyan, I forgot, na wala rin nangyari, na-dismiss din yun, no? Grave threats, I think it was grave threats. Nakita mo yung bulusok, it's not really that huge crowd that came over para suportahan si President Duterte. Will this happen again in a bigger scale, in a massive scale? Kasi this is a formal filing of case against President Duterte. At you should remember na meron impeachment case din si BP Sara. Na linuluto pa nila ng husto
Dahil wala yatang, I don't know kung yung Makabayan Black i-endorse nila yan. I think kaya ni endorse ni ano yan, ni Manuel. Tsaka yung akbayan nila Dilima. But they have to select one case. Ang napili nga itong kasi you have to file only one case per year. So kung may file nila yan, ginagapang pa yata ni Manuel yung signatures. Under balita na around 30 na yung nakaperma dyan sa impeachment case ni BP Inday. They need 103 signatures para ma-direkta na yan doon sa Senate Tribunal. Kaso yung sabi ni Regional Velasco, yung Secretary General ng Kongreso, hindi pa nila na-endorse kay Speaker Romualdez na siya naman ang mag-endorse sa Justice Committee. But if they can garner 103 signatures, ano na yan, fast break na, diretso na sa Senado. Kaya nga ang tanong, kung itong dalawang scenario na to, the filing of impeachment case ni BP Sara plus yung sabi ng NBI ni that ang recommendation nila, hindi pa naman nila dinidivulge kung ano talagang kaso ang ipay nila kay Inday. But I think they will push through with the violation of the anti-terror law. Sigurado yon. So, itong dalawa na to, pagsasama mo, yung case ng AGK against crimes against humanity, may genocide pa raw, ganyan, ang impunity ng government to conduct this drug war, wala daw pili, ganyan ang gusto nilang i-present. Pagsama mo yung dalawa na yan, hindi kaya magkaroon ng massive protest? Hindi lang yung nangyari sa EDSA. Hindi kaya yan ang inahantay ng Iglesia ni Cristo na mangyari? Kung mangyari yung dalawang yan? So, parang breaking point, this is the breaking point ng administration with the games they are playing. Sasampal sa kanilang mga mukha yan once na gagawin nila. Once the people would realize na talagang clear operation na. Hanggang ngayon naman alam nila but they're not proactively doing what the people should do. So kung mangyari na yung panahon na yan, I think sa tingin ko sa sitwasyon ngayon, lalabas ang maraming tao. Oh. So magiging ano na yan, trigger or it will fuel a massive protest in the capital. And I don't know with other places, but regardless kung wala sa ibang places, kung dito lang mangyari sa Manila, with the Iglesia ni Cristo, KOGC, and a part of the Catholic, lahat na vloggers, I think halos mga Katoliko yan eh. Sa tingin ko, kumukuros sila eh, kumukuros their sign of the cross lagi. So, most of vloggers are Catholics. Hindi naman pagsabi kasi marami may mga rin mga who adhere to their Muslim faith, marami din. Kaya nga dumami ang support, lumakas ang support ng Muslim community dahil sa mga Muslim vloggers natin na very active in doing their job in reporting sa kanilang community. So, makita natin na ito ay isang trigger. At with what the PBBM group is doing, medyo maingat din sila. Kasi kung totoo pang they are really positive na anything na gagawin nila ay hindi magre-react ang mga tao, pinapile na nila yung kaso na yan. Pinapile na nila yung kaso ni Inday. Pinapalabas na kagad. Meron silang pagdadalawang isip sa kanilang mga ginagawa. So there are a lot of things that are affecting their decision. At yung magpinsan na yan, si PBBM at saka si Martin at saka si Lisa Araneta, di naman talaga sila solidly one. May mga times na sila ay nagka-conflict yung mga decisions nila.
there are a lot of issues na medyo hindi sila nagkasang-ayon. Not doon sa impeachment, kasi drama nga lang yun eh. Yung pinagsasabi ni PBBM na huwag niyong ituloy, but actually they're doing the opposite. Nakita naman natin na drama lang yan. Pero this time, itong gagawin nila, kung itutuloy nila yung impeachment inday with the DOJ case na isasampa, and then yung recommendation ng Quadcom, itutuloy yan na ang sa tingin ko, this will be the culminating event that leads to a people power revolution. Kasi lahat na ingredients for a massive protest is there already. Kulang na lang yung participation ng military. So yan ang katotohanan dyan. And they are very, tiwalang-tiwala na kaya nilang hawakan ang military to the last point at to the last event na mangyayari na kaya nilang i-control. So yun ang analysis nila. But sa tingin ko itong gagawin nilang plano na yan na pag sampa ng kaso kay President Duterte, it's a sign of complacency kung gagawin nila. Complacent sila, alam nila, may kumpiyansa sa sarili na wala, hindi yan makapalag sa atin because we're using money to entice them not to do that. But maraming kahit na nakatanggap ng pera, they have pangalawang pag-iisip. Mga siguro na nagigilty or subconsciously talagang ayaw nila ng kasamaan because of financial needs, kailang tinanggap nila yung mga amount na binibigay na yan. Ngayon, ito nga, ang laki ng possibility. Kung sa 1 to 10, nasa 80% na talagang lalabas ang mga tao. Kasi lahat na factor, yung lagi kong mini-mention about a successful people power revolution, yung mga factors that should be present para mangyari yan. So ito, medyo mabilis nga ang pangyayari dahil nga if you compare it with the people power one, matagal. Nang namatay si nagorgor si we'll use the term natumba si Ninoy Aquino, that was 1983. It took around 3 years para mangyari yan. And a lot of events happen between those 3 years. Pero ngayon, actually, nag-start naman ng mga protest nito na talagang matinding protest last year pa. Nung binigyan nila nag-hearing sila sa confidential fund ni VP Inday. Diyan naman nagsimula, then followed by the mga isog rallies. So ito ngayon, talagang mangyayari yan. Kaya huwag silang magiging kumpiyansa na walang gagawin ang mga tao. So malaking pagkakamali ang gagawin nila kung ituloy nila yung kaso na yan. And itong mga tao na to, may mga may mga consultants sila, may mga analysts sila. Meron silang mga ginagawang mga projections, what will happen, what will be the reactions. Meron silang ganyan sa dami nilang pera. Marami silang consultants na ganyan. And I don't know kung pakinggan nila yung mga payo na yan, delikado. Why should we not just wait kung kailan talaga tayo pwedeng pumasok ng ganyan na to prevent all these things to happen now that will affect the ang life ng regime na to, ganon, or we should conduct this. At sigurado akong si Martin hindi yan all the time nakikinig ng payo. Meron pa nga kasabihan si the usual saying ni Attorney Sal Panilo na for whom God wish to destroy, linalasing daw muna sila sa kapangyarihan bago sila itapon sa bangin. Parang ganyan ang nangyayari. Nalalasing sila sa kapangyarihan sa kanilang
greed, nandyan lahat. Their corruption, nandyan lahat. Not realizing na yan na, malapit na ang kanilang tapusan. And sa tingin ko, with what they are planning to do, ito na yung katapusan. Nandiyan na lahat na factor. And yung sinabi ng military na they are waiting for the people to go out on the streets. By that time, sabay-sabay yan. Yung yung plano ng Iglesia ni Cristo na to go into a massive rally, pwede gagawin yan by that time. So ano mangyayari ng government? Talagang mabulaga sila, masurprise sila by the massive protest that will happen when they're going to continue with the operation that they're doing to the Dutertes. No? So, dalawa lang ang bagay na gusto kong stress. We are hopeful na gawin din nila yan. No? Para matapos na itong lahat na pagsasuffer natin. No? Yan ang unang wish natin na sana gagawin nila yan. A lot of nagko-comment din dapat something will happen, will break in. Hindi naman we're not wishing na merong masamang mangyari lalo na kay PRRD at kay BP Sara. But all these things are necessary na mangyari to awaken the people na kahit ngayon awaken na sila because of the economic situation that we have. Lahat ng mga bilihin, walang tao na hindi naapektuhan dyan. No? Then the corruption that lantaran nilang ginawa, mga tao aware na dyan. You go to the streets, you ask those people kung okay ba sila. Alam din nila anong pangyayari talaga. So, isang event lang. We're not saying na may mangyari katulad ng People's Power 1. But something will happen. That some events will happen. And this, I think, is the event that we're waiting na isu-showcase yung talagang operasyon, yung pagmamalabis ng paggamit ng kanilang kapangyarihan ay dito natin makikita at to the ordinary people in the streets, they would realize that we don't have to continue supporting this government because of what they're doing right now. So, ganyan lang itong na to, we are touching this topic dahil other supporters are a bit worried. Ano kayong mangyayari? Huwag kayong mag-alala. With what they are resorting right now, it shows that they're really desperate. They can't find any way. They were using the money of the government, mga pera ng tao, ginagamit na nila to buy the sympathy, the affection of the voters, of the people. Wala rin, hindi nila makukuha ang pagmamahal ng mga tao na nakadikit na sa mga Dutertes. For what they believe in, they are the right leaders that we should have in this country because of their integrity and honesty and service to the people that they showed in the past administration. Mahirapan sila niyan. Kasi lahat na tao naman sa totoo lang, hindi mo kayang bilhin ng isang halaga kung ano mang halaga. It was manifested in the service. Sino bang nangunguna ngayon sa mga totoong service? Si Inday pa rin. Martin, ano nangyari? 1% nga lang yata si Martin sa presidential preference service. Wala, hindi talaga siya. So, with this topic, yan lang masasabi ko dyan. Ang wish natin, sana, mahirap kasi mag-wish ng hindi maging totoo Yung sabi natin na magbago ang government, it will never happen. We will change the government. We should do our best na talagang mapalitan natin itong government na to. Ngayon, may parating na election. We will do our part. Alam naman natin kung sinong kampihan natin dyan sa election na yan. Of course, lahat na i-endorse ni PRD. Kailangan
mapalitan natin yung mga tao niyan sa Senado na hindi kailangan natin. We should support all the candidates of President Duterte. At kung meron kayong mga distrito na sa tingin mo ay pro Duterte, pro people, yun ang iboboto nyo. Kung yung mga congressman nyo na sa tingin ninyo mandaming paglalabag na ginawa sa kapakanan ng mga tao tulad ng pagkuha ng mga pundo ng flood control. O, dyan sa Pampanga, alam na ninyo kung sinong nagkaroon ng mga cases na ganyan. O dyan din sa Camarines, alam ninyo kung sino. O, sino yung mga dapat hindi nyo iboto sa Kongreso. O sa Leyte, alam ninyo, huwag kayong matakot dyan. O, patalsikin na ninyo yan, paghihirap ng bayan ang ginawa niyan. O, meron bang improvement ang Tacloban? O, meron ba? Ilang decade na sila humawak dyan. Walang nangyayari sa Tacloban, sa totoo lang. Nakakaawa rin. Ang dami ng dumaan dyan na pundo. Kahit nga sabihin natin sa Lawag, meron bang ganyan na baka ganda ang Lawag? Hindi. Maganda pa sa Cebu, kung tutuusin. Ang Cebu, kita mo yung Cebu, kahit na ang politika dyan, hindi mo malaman. Pabaling-baling. Ganyan ang mga ugali rin ng mga Cebuanos. Kung meron silang gusto, yun talagang gusto nila. Pero I don't know right now, marami akong kaibigan ng mga Cebuanos. Their sentiments talaga nandito kay BP Sara. Sila Mike Rama, yan. Biglang ang bumalik dito si Gwen Garcia, dati naman Duterte yan eh. But of course, Cebu province, halos will develop na yung area, pero may kulang pa eh. May kulang pa. There are areas talaga na hindi pa, lacking pa yung development. But if you're talking about the income ng Cebu, napakalaki. Kaya it's number one province in the country. Ang city nila, dalawa yata ang pumasok sa top. Yung Mandawi City, kasi nandyan lahat ng mga factories. Napakalaki ng San Miguel plant dyan. Noon pa yan eh. Then, ang Cebu City mismo, parang metropolis na siya na isang metropolis, dalawa. Pangalawa ngayong Mandawi. Na parang katulad ng Manila na rin. Ganyan, titira ka dyan, halos dito, parang dito ka na rin nakatira sa Manila, congested na rin, mahirap, matraffic na rin, ganun ang Cebu. Kaya, going back to our topic, this will come out talaga kung napakalaking impact doon sa status ng government na to kung itutuloy nila yung mga cases na yan. So, there are things na hindi nga natin ma-forecast or ma-foresee that exactly, pero with the things going on, parang ganyan ang mangyayari. These are assumptions, of course, but if you collate all the facts, all the events that are happening, it is pointing towards that direction. Sana naman magkaroon tayo ng chance na ganyan because napakalayo ng 2028 with the status that we are in right now. Mahirap yun, ganyang kahaba ang paghihirap natin. There should be some chance na mangyayari. Shall we say, yung chance na biglaan para magkaroon naman tayo ng medyo maayos na buhay as Filipinos. At ang direction ng ating country ay maiba. So, all of these are dependent din kung anong gagawin ng ating mga leaders dito sa side ng mga Duterte and the support of the people. So, kailangan natin susuportahan ang CPRD at si BP Sara sa lahat ng mga gawa natin. Suportahan natin sila. Ngayon, meron lang akong comment doon meron akong reaction doon sa sinabi ni Pastor Abante sa last
nung nagbigay sila ng speech nila, parang closing remarks nila doon sa mga hearings nila, na ano lang ako sa kanya dahil yung mga terms niya is citing the Bible all the time, yung sepulcher niya na ano daw, mga nagsasabi daw ng hindi totoo. O, parang ganon, pinatamaan niya yung mga vloggers and of course, mga Dutertes. Parang ano, minsan pastor, kumuha ka ng ano, salamin. Habang nagsasalita ka, titingnan mo yung sarili mo. Yung introspection, titingnan mo kung anong pagkatao ka ba talaga. Parang nalilito ka eh. Nagkaroon ka ng ah, identity crisis sa sarili mo. Alam mo ba yung mga ginagawa mo? Kung anong, yung mga term mo pa, mga blasphemous yan. Kasi yung mga sinasabi mo, hindi naman ginagawa mo sa totoong buhay mo eh. Oh. Yung pag-display ng mga kayamanan, nasa Biblia ba yan? O sa bagay, yung ibang mga hari diyan sa Biblia, basahin mo sa Kings, sobrang ginagawa rin mga kasalanan sa Panginoon. Parang ganyan din ang ginagawa mo. Blasphemous yan. Mayroon ka pang sinasite na ano, the root of all evil, yung pera ba yun? Oh, kayamanan. Di ba yun ang hangad mo sa mga ginagawa mo? I'm not saying na nagkulimbat ka ng pera. But what the people are seeing right now, are witnessing, ganyan nga. Di ba? Pinagyayabang mo yung mga sasakyan mo, yung mga personal belongings mo, relo, tawag nito, yung belt mo, di ba? Ganyan. At saka, ang mga pastor kasi, one of the best character na isang pastor na you should have yung humility. The way you talk, the way you act, the way you show compassion doon sa mga taong kaharap mo. Oh. Wala sa iyo yan lahat. Sa totoo lang. I'm not charging na dishonest ka, whatever. Alam mo yan, consciously, alam mo yan kung anong ginagawa mo. But other people are saying otherwise eh. Sa character mo as a pastor. Nakakalungkot kasi diyan sa ano mo, mga Baptist, yung UCCP, ang dami kong kaibigan diyan. Wala, mababait naman yan, lalo na yung mga Baptist. Mga mababait yung mga yan. Yung mga Metropolitan Church. Kung nandiyan ka, if that's your church, yung malapit lang yan sa Taft Avenue. Yung may KFC dyan, yung bagong tower ni Villar nandyan eh, malapit sa church ninyo. Kung yan, I don't know kung tama ako, kung yan ang church mo. Kapanahunan pa yan. Wala pang development yung Taft Avenue. Yun, kaharap na yun. Alala mo siguro yung Parmasya Socorro dyan, sa harap ng PGH. Iwan ko kung nandyan pa ba yan. Matagal na panahon na yun. Kasi, nung kapanahonan, umabot dyan ng rally, habulan ng Metrocom. Naalala ko pa dati, habulan dyan. Papuntang PWU. Ayan, yung mga lugar na yan. So, makita mo yung sarili mo, dapat kung nagmuni-muni ka, isipin mo rin yung mga ginagawa mo. Klaro naman talaga na kung ikaw kasi pastor ka, dapat compassionate ka, hindi ka oppressive. Mga kausap mo, tinanggalan mo na ng right na magsalita. Isipin mo yung you answer me yes or no. Meron bang ganyan sa demokrasya? Di ba? Kaya with your actuations, nakakaano sa church mo nakaka-affect. At saka sa mga Christians, hindi yan ng Christian way with dealing with other people. Napaka-simpleng simpleng teaching ng doktrina sa pagiging Kristiyano, lalo na sa mga Baptist. Kaya, I hope there will be a time na mag-iba ka naman ng style. Ibahin mo naman yung style mo. At sana, ang mga ginagawa mo ngayon, walang repercussions yung mga ginagawa mo. Walang taong
Maiinis sa'yo, magagalit sa'yo, at magkaroon ka ng maraming cases din. Di ba? Magiging burdensome yan. Marami kang kaso. Maatin ka, nagbabayad ka sa bagay, marami kang pera eh. Walang problema sa'yo. So, yan lang as a Christian, marami kasing mga Christian na naliligaw na rin ngayon eh. Galing sa mga Catholic schools, mga matataas ang kategory ng mga Catholic schools na lagi namang tinuturo, 'di ba nung college tayo, kung if you're na exclusive school, tinuturo talagang religion. Even in college, ilang 24 units yata ang religion noon. Oh, if you're studying in a Catholic school, ganyan kahigpit ang mga doktrina ng simbahan, but a lot of people hindi na pinapractice yan eh. They forgot dahil sa glitter of gold, saka ang greed and power hungry motives, kaya ganun ang nangyayari sa atin. So tayong mga Christian are forgiving, mga may kasalanan, yun naman ang utos ng ating Panginoon, na kaya lang patawarin natin yung mga hindi natin gusto at mga kaaway natin. Ang gawin natin yan as Christian, at kahit naman yung hindi Christian. But there's a way God gave justice, at hayaan natin din ng Panginoon kung anong justice na ibibigay niya para doon sa mga taong inapi. Tulad natin ngayon na pinipersecute tayo sa mga taong ito na nasa posisyon, nasa gobyerno. And they're not doing their job. Ang corruption, nasa bulsa nila, nasa isip nila ang corruption. Greed for power, abuse of power, nandyan lahat. Kaya, babalik tayo doon before we close this talk, we close this discussion. Babalik tayo doon sa question. Kung itutuloy nila yung, at itutuloy naman talaga, will this filing cases against President Duterte at yung mga tauhan niya, mga kasama niya, and as well as the impeachment and the cases that they will be filing against VP Sara, will trigger, will fuel a massive protest from the supporters and other people that are disgruntled with this administration will happen. So madaling salita, magkaroon ba ng people power? Of course, ang center ng gravity talaga ang EDSA because of its historic past na talagang dyan nangyayari. Possibly dyan. But the center of gravity talaga lahat nasa Malacanang. So mangyayari kaya yan. Para sa akin, kung akong tanongin, kung itutuloy talaga nila yan, i-pursue nila na talaga makita ng mga tao ang sobrang ka-one-sided, ka-oppressive ang ginawa nilang case, at ang ating justice system will be a tilting towards them, towards the administration. 80% or 90%, others said na 100% yan ng mga tao will go into a people power activity, or the people power will go out and protest against the government. So I hope na hindi na maging bloody yan, and I hope also that to prevent all those things to happen, ang military will withdraw their support on this administration para walang gulo. So sana yan ang wish natin, and I hope itong talk natin ngayon during this day napaka touching on the realities on the ground na posibleng mangyayari sa ating bansa. So with this, allow me to say good afternoon din sa inyo kung it is almost 1 o'clock in the afternoon dito sa Pilipinas, past 1 o'clock na. And I hope you get something from this talk, from this discussion. This is a very serious topic,
Though it is a projection, that is only an assumption, hindi naman talagang 100% mangyayari yan, but the probability na ito mangyari ay nandyan. So with this, maraming salamat for your pagdalo nyo dito sa channel na to. I hope you will subscribe, then you press the like button and share it with your friends, and follow if you like this video, if you like this discussion. So until our next discussion, I will say good afternoon sa inyong lahat, and hoping that you're well and your family. Thank you very much.